Hi! Ako po pala si Pris. May gusto lang po akong i-share sa inyo. Alam nyo, isa po ito sa nagpabago ng buhay ko. And don't worry po, hindi nyo po ito pagsisisihan. Maiksi lang po ito mga kapatid. Ayan, thank you for saying yes po. May tatanong lang po ako kapatid. Minsan po ba, napaisip ba kayo? Bakit tayo mga tao ay kinreate ng God? Minsan naisip nyo ba, ano ba talaga ang purpose natin dito sa mundo? Bakit tayo nabubuhay sa mundong ito? Alam mo, gusto ko lang pong sabihin sa inyo na lahat po tayo ay special na creation ng Diyos. We are created in the image and likeness of Him. Tulad ng sinasabi sa Book of Genesis 1:27, kaya nilikha ng Diyos ang tao, lalaki at babae ayon sa wangis niya. Ganon tayo ka-special sa Lord. Doon po sa pagkaka-create niya sa atin, meron po siyang purpose. Ano yung purpose na yon? Yun po ay ang magkaroon ng relasyon ng bawat isa sa atin. Yung original plan po ng Lord, ikaw na tao at siya na ating creator, ay mayroon dapat malalim na relasyon sa isa't isa. Pero sad to say po, may bad news tayong maririnig dahil yung original plan po ng Lord na magkaroon ng relationship with us ay nasira at iyon po ay dahil sa ating mga kasalanan. Ito po yung mga kasalanan, mga nagagawa natin na labag sa kalooban o hindi ayon sa kalooban ng Panginoon, mga bagay na hindi kalugod-lugod sa Kanya. Kaya sabi sa salita ng Diyos sa Romans 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi naging karapat-dapat sa paningin ng Diyos. So lahat po tayo ay nagkasala at walang sino man pong makakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Alam niyo po kasi ang Lord po kasi natin ay sobrang banal at perfect po. Kaya nga dahil po sa ating mga karumihan, sa ating mga kasalanan ay hindi tayo directly na makakalapit sa Kanya. At sabi rin sa Kanyang mga salita sa Romans 6:23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Pero yung kamatayan po na sinasabi dito ay hindi po ito ang physical death, kundi po ito yung spiritual death. Ito po yung eternal separation from Him. Sa madaling salita po, tayo po ay nakatakdang mapunta sa impyerno. Ay, nakakatakot po yun, hindi po ba? Grabe po ang bad news, hindi po ba? Na tayo mga tao ay pwede mapunta sa impyerno. We only have two destination po na maaari po nating puntahan. It's either heaven or hell. Pero alam niyo po, kahit meron pong bad news, meron din naman pong good news. Sabi nga po ulit sa Romans 6:23, for the wages of sin is death. Ito po yung good news. Meron po siyang gift, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. So yan po ang gustong sabihin ni Lord. Meron po siyang regalo sa atin. Regalo, it means hindi po natin pinaghirapan. Hindi po natin binili. Kaya nga po gift, hindi po ba? Ito po yung pinakabagandang gift na hindi po natin pwedeng tanggihan. Yung buhay na walang hanggang kasama siya. Sabi pa, dahil sa sobrang mahal na mahal po tayo ni Lord, sabi po niya sa kanyang mga salita po sa, alam na alam po natin ito, sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Ganyan po tayo kamahal ng ating Panginoon. Inako niya po ang lahat ng kasalanan, mga parusa, hirap at pangungutya para po matubos tayo sa ating mga kasalanan. Kaya sabi po sa kanyang salita sa Revelation 3:20, kumakatok po ang Diyos sa pintuan ng ating mga puso. Ayan, 'di ba? Kumakatok po siya, nag-aas po ang Panginoon sa inyong mga puso. So, willing ka po ba natanggapin siya sa buhay mo? Siyempre naman po, yes po, di po ba? Yan ang isasagot natin. Yes, of course. Dahil tinanggap ka at willing ka po, napapasukin ang Diyos sa inyong buhay, sa inyong puso. Meron lang po tayong tatlong bagay na dapat gawin. Una po, pagsisihan po ang ating mga kasalanan. Pangalawa po, surrender our life at hayaang maghari sa buhay po natin ang ating Panginoon. At lastly, tanggapin po ng buong puso bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay ang ating Panginoon. Ayan, tandaan po natin ulit yung tatlong bagay po. Pagsisihan, surrender, and tanggapin po ang ating Panginoon ng buong puso at siya po ang maghari sa ating buhay. Ayan, dahil tinanggap niyo na po ang ating Panginoon, willing ka po ba na manalangin kasama ko ng pagtanggap? Ayan. Salamat po sa pagtanggap sa ating Panginoon at salamat po sa pagsabay sa ating panalangin. Ayan, thank you so much po and congratulations na po dahil
wholeheartedly po, buong puso po na tinanggap niyo po ang ating Panginoon as your Savior po. Ayan, at alam niyo po ba, kung gusto niya po pong lumalim pa sa ating Panginoon, nandito po ako para tulungan po kayo at samahan po sa inyong journey. Ayan, meron po kaming church every Sunday on-site and online po. Ipaporward ko po sa inyo yung link. Pwede rin nyo pong i-follow sa FB page po. Ayan, mapapanood nyo po siya sa FB Live. Ayan, tutulungan ko po kayo na mas lumalim pa po at lumago ang inyong pananampalataya. Kagaya po ng nangyari po sa aking buhay na makakilala din po yung ating mga pamilya at mapuno po natin ang langit.